Ang tanong sa akin ng marami, attorney, bakit plunder ang kaso ni Marcoleta? Yon. Medyo may mga tanong sa akin sa ganun. Bakit naman, attorney, naging plunder ang kaso ni Marcoleta? Yun, magandang pag-usapan natin yan. Kasi isa pa ito sa may kaso plunder. Plunder saka indirect bribery itong si Marcoleta. Ano na rin yan? Nasa advanced stage na rin yan ng preliminary investigation. Pagkatapos ng preliminary investigation, pag ang findings diyan ng ombudsman ay dapat talaga siyang kasuhan, kakasuhan na yan sa ombudsman si Marcoleta. Plunder yan no bail din. Non-bailable din ang kaso ni Marcoleta, mga kabunyo. Kaya sa totoo lang, itong kaso ni Marcoleta, controversial ito. Ang plunder ni Marcoleta, walang kaugnayan doon sa flood control. Hindi ito tungkol sa flood control itong kay Marcoleta. Ang plunder ni Marcoleta ay tungkol doon sa eleksyon. Mga kabunyog, tungkol sa eleksyon. Bakit? Anong nangyari? Ganito, nagsimula kasi ang kaso ni Marcoleta, maraming beses ko na itong discuss, pero ulitin ko lang sa mga hindi nakasubaybay. Si Marcoleta kasi, nag-submit ng kanyang Statement of Contributions and Expenditures para sa eleksyon. Bawat kandidato kasi, bawat partido, pagkatapos ng eleksyon, required yan na mag-submit ng Statement of Contributions and Expenditures. Ang nagastos niya or expenditures niya total 142 o 152 million. Sorry kasi malilimutan na rin ako. Pero yun, mga 152 million. Ang donation niya, 0. Tapos, nung nag-submit siya ng salin niya, Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth, ang nakadeclare niya, 52 million. So sabi doon, paano nangyari yun? Gumastos ka ng 152 million sa eleksyon o 142 million sa eleksyon? 0 ang donation mo. Tapos ang salin mo, yung net worth mo, 52 million, di kulang. Saan ka kumuha nun? Yun. Ngayon, may programa siya sa TV. Sabi niya, hindi. Ang totoo niyan, mayroong mga donation sa akin. Hindi ko na lang dineclare kasi sabi ng mga donors ko, wag ko daw silang banggitin. Bawal din yun. Hindi naman pwedeng may mga donors ka sa eleksyon, hindi mo dineclare. Di ba? Mali na naman yung depensa niya. Anyway, nung iniimbestigahan na siya ng COMELEC, nag-submit siya ng kanyang sinumpaang salaysay, yung sagot niya. Ang paliwanag niya ganito. Hindi, mayroon akong mga donors, sabi niya. Kaya lang, ang mga donors niya daw, 3 pinangalanan niya si Mike Defensor, yung isang ang apelyido ay Espiritu, tapos yung isa ang apelyido Biray. Yung mga donors niya daw na yon, nagbigay daw sa kanya January 6, January 8, January 9, 2025. Hindi pa daw yan eleksyon. Hindi pa daw yan campaign period. Dahil hindi pa yan campaign period, hindi pa siya technically kandidato. Dahil hindi pa siya kandidato, hindi yun kasama sa i-declare niya. Kaya hindi niya ni-report. Yun. Lumusot siya ngayon. Lumusot siya sa COMELEC. Pinagbigyan yung kanyang argumento. Okay, lusot siya. Ang problema ngayon sa ombudsman. Bakit? Kasi, nung tumanggap siya ng donations na 75 million galing sa 3 tao, congressman pa siya noon, hindi naman siya nag-resign bilang congressman. Kasi congressman siya ng Sagip Party List. So, ibig sabihin, public official ka, tumanggap ka ng gift. Tumanggap ka ng gift, bawal yun. At malaki yung gift na yon, 75 million. Ngayon, may tanong dito. Paano naman nasabing plunder yun? Hindi naman pera yun ng bayan. Di ba? Ang alam ng marami, pag sinabi mong plunder, kinakailangan na kapag nagastos mo o kinurakot mo yung pondo ng bayan na hindi bababa sa 50 million. Hindi po yun. Yan ay isa lang paraan ng plunder. Pondo ng bayan, kinurakot mo, more than 50 million. Pero mayroon pang isa. Ito, ipakita ko sa inyo. I-flash ko sa inyo. Pasok din sa plunder ito ito mga kabunyo. Ayan, nakita nyo? Sabi dito mga kabunyo, sa plunder, itong plunder, Republic Act number 7080, an act defining and penalizing the crime of plunder. Yan Yan po, mayroon po tayong Republic Act number 7080, an act defining and penalizing the crime of plunder. Ngayon, ang plunder, maraming paraan kung paano mo makukumit ang plunder. Hindi ko na isa-isahin.
Ngayon, pag-usapan na lang natin yung ito yon, let number 2. By receiving directly or indirectly any commission, gift, share, percentage, kickbacks, or any other form of pecuniary benefit from any person and slash or entity in connection with any government contract or project or by reason of the office or position of the public officer concerned. So ano ba ang binigay sa kanya nila Mike Defensor? Gift. Gift ang binigay sa kanya. So kapag tumanggap ka ng gift, mga kabunyog, mga kababayan, ha? Yan o, number 2. By receiving directly or indirectly any commission, gift, share. O, doon tayo sa gift. O. Kaya yung plunder, hindi lang naman yan dahil sa may kinurakot kang pera ng gobyerno. Hindi. Ha? Plunder yon. Kinurakot mo yung pera ng gobyerno. Plunder yon. Ha? Katulad nung kila Chis Escudero, plunder yon. Yung kay Jinggoy, plunder yun. Pero itong kay Marcoleta, plunder din. Pero under number 2. By receiving directly or indirectly any commission, gift. Oh, pasok siya sa gift. Yung 75 million na binigay sa kanya ay gift. Oh, kuha nyo na. At yan? Natanggap niya yon by reason of the office or position of the public officer concerned. Natanggap niya yon, congressman siya eh. Congressman. Oh. Kaya iyan mga kabunyog. Ngayon, saan galing yung information na may natanggap siyang 75 million? Natanggap niya yon January 6, January 8, January 9. Bago pa ang campaign period. Saan galing yun? Sa kanya mismo. Yun ang sinubmit niya sa COMELEC na depensa niya eh. Di ba, mga kabunyog? Oh. Kaya yan yun. Yung plunder ni Marcoleta, yan yun. Kaya yung mga nagtatanong sa akin, paano naman naging plunder yun? O kasi ang pagkakaalam kasi ng marami, mga kabunyog, ang pagkakaalam ng marami, kapag sinabi mong plunder, pundo ng gobyerno. Hindi po. Yang pinakita ko sa inyo na number 2, paano nakukumit ang plunder, pasok dyan si Marcoleta. Diyan siya pumasok sa number 2. Ha? Saan galing yung mga ebidensya laban sa kanya? Galing mismo sa kanya. Siya ang nag-declare nun eh. Tumanggap siya ng gift. Yan mga kabunyog. At magkano ang amount na natanggap niya? 75 million. O di pasok sa plunder yun. Di ba? Yan mga kabunyog. Kaya sana naintindihan na natin to. Ha? Yan yun. Kaya si Marcoleta, hindi siya ligtas dyan sa plunder na eh. Sana na ilinaw natin to kasi marami kasing nagtatanong, attorney, di ba pag plunder, pundong publiko ang kinuha mo? Hindi po. Nakalagay po diyan sa binasa ko, ano po yan? Kapag may tumanggap ka ng donation, plunder din po yan. Marami kasing acts na pasok sa plunder eh.